Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga probinsya ng Sorsogon, magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Makakasama nyo ang inyong lingkod si Rosario Amistoso ngayong araw na ito, petsa 5 na po, July 5. Para sa isang oras ng balitaktakan sa nangungunang telebisyon at wala nang iba pa, ang Bicol TV Sorsogon. Samahan niyo po ako sa isang oras na pagtatalakay ng mga makabuluhang isyong napapanahon para sa ating mga kaganapan sa loob at sa labas ng probinsya ng Sorsogon. Maya-maya po ihatid natin ang naging kaganapan doon sa Matnog, Sorsogon. Ito po ay reklamo ng mga residentes sa construction na ginagawa ng PPA or Philippine Port Authority, kung saan ito ay expansion ng pier or daungan ng mga barko galing dyan sa kabilang Ibayo or sa Allen Samar. Bago po yan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, Pinas sa China, 60 million pesos sinira sa Ayungin incident, bayaran nyo. Back to basics curriculum, benepisyo sa mga guro, tututukan ni Angara. Kapatid ni Alice Go, Chinese national ayon sa NBI. 27 bilyong COVID-19 allowance ng health workers inilabas ni Pangandaman. At AFP tatapatan panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Narito na ang detalye ng ating mga balitang nasyonal. Pinas sa China, 60 milyong pesos sinira sa Ayungin incident, bayaran nyo. Sa detalye, pinagbabayad ng Armed Forces of the Philippines or AFP ng 60 milyong pesos ang Chinese government para sa danyos na idinulot ng China Coast Guard or CCG sa barko ng Pilipinas noong Hunyo 17. Nagkaroon ng banggaan ang Philippine Navy at CCG matapos harangin ng huli ang resupply mission ng pwersa ng pamahalaan ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinira ng CCG ang dalawang motorboats, gayon din ang mga personal na gamit ng isang Navy ng ilang Navy officers bukod pa sa pagkuha ng baril ng mga ito. Pinapasauli rin ng AFP ang 7 baril na kinumpiska ng CCG. Ayon kay Browner, dapat lang pagbayaran ang China sa danyos at abala na kanilang ginawa sa mga Navy officers.
Humingi rin ang AFP ng reimbursement mula sa China para sa gastusin ni Navy Officer Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri. Posible ring obligahin ang China na malagyan ng bagong daliri si SN1 Facundo. But we are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of SN1 Facundo kasi ooperahan po siya para bumalik yung function ng kaniyang kamay. Dagdag pa ni Browner. Sa iba pa mga balita, back to basics, curriculum, benepisyo sa mga guro, tututukan ni Angara. Sa detalye, tututukan ni incoming Education Secretary Sani Angara ang pagpapasimple ng kurikulum at pagpapabuti ng mga benepisyo para sa mga guro. Sinabi ni Angara na inaalam niya ang mga detalye sa matatag curriculum na inintroduce ng nagbitiw na si Vice President Sara Duterte na layuning i-streamline o pahusayin ang pangkalahatang kalidad ng edukasyon. Aniya, tama ang direksyon ng matatag curriculum. Hindi rin aniya dapat na pabigla-bigla at panatilihin ang pagpapasimple ng curriculum. Sinabi ng Angara na uunahin din niyang bawasan ang non-teaching tasks at palakasin ang kanilang pag-access sa financial institutions. Titingnan natin yung benepisyo nila. For example, yung mga nakukuha nilang loan, minsan nananatili sila dyan ng matagal at mataas ang interes. Pag-aaralan natin tapos kakausapin natin yung ibang financial institutions ng gobyerno na nagpapautang ng mura sa mga negosyante. Dapat may access din sila dito o preferential treatment. Dagdag pa niya. Naniniwala si Angara na may mga pagtaas sa sweldo ng mga guro na posibleng ngayong taon o sa susunod. Sa iba pang mga balita, kapatid ni Alice Go, Chinese national ayon sa NBI. Sa detalye, kinumpirma ng National Bureau of Investigations or NBI na isang Chinese national ang kapatid ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Ayon sa NBI, ito ay dahil pareho ang fingerprints ng kapatid ni Alice Go na si Wesley Go sa Chinese national na si Go Xiangdan. Gawin din ang kopya ng Philippine passport ni Wesley Go at ang Chinese passport ni Go Xiangdan. Sinasabing match ang fingerprints ng dalawa gamit ang record mula Board of Investments or BOI at NBI Biometrics record. Sa record, dumating sa Pilipinas si Go Xiangdan noong 1999 at inilistang dependent son ni Lin Wenyi o ang nakarehistro ring ina ni Mayor Alice Go Mayor Alice Go Waping. Mayroon ding umanong hawak na Chinese passport si Go Xiangdan na mag-e-expire sa 2025 at salitan niyang ginagamit ang kanyang Philippine at Chinese passport mula 2023. Sa iba pang mga balitang nasyonal, 27 bilyong pesos COVID-19 allowance ng health workers inilabas ni Pangandaman. Sa detalye, katuparan ng pangako ni Pangulong Marcos bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabayaran na ng buo ang lahat ng unpaid arrears para sa health emergency allowance ng mga health care workers, inanunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman na i-release ngayong araw ang 27 bilyong pesos para sa nasabing programa. Ayon kay Pangandaman, inaasahan na mababayaran na ng buo ang lahat ng unpaid arrears na matagal nang inaantay ng ating mga kababayang nasa healthcare sector. Matatandaang Mayo ng taong ito, opisyal na hiniling na Department of Health ang pagpapalabas ng Special Allowance Allotment Release Order or SARO at Notice of Cash Allowance or NCA na nagkakahalaga ng 27.453 bilyong pesos para masakop ang bayad na 5,039,926 na hindi binabayarang HEA at 4,283 COVID-19 sickness and death compensations claim ng mga kwalipikadong healthcare at non-healthcare workers.
Subalit sa halip na sa susunod na taon, ipinag-utos ng Pangandaman na ngayong Hulyo na ilabas ang pondo bilang pagtugon sa bilin ng Pangulong Marcos na agad aksyonan ang matagal nang hinaing ng ating mga HCWs na nagsakripisyo ng pagbuwis-buhay ng kasagsagaan ng COVID-19. Inanunsyo rin ni Pangandaman ang 91.283 bilyong pesos sa DOH para sa public health emergency benefits and allowances na sumasaklao sa lahat ng benepisyo para sa mga healthcare workers mula 2021 hanggang 2023. Sa halagang ito, 73.261 bilyong pesos ang inilaan partikular para sa HEA. Kabilang sa PEBA ang Special Risk Allowance, compensation para sa COVID-19 sickness at death, at karagdagang benepisyo tulad ng meals, accommodation at transportation allowances para sa healthcare workers. At sa pinakahuling balitang nasyonal, AFP tatapatan paghaharas ng China sa West Philippine Sea. At sa detalye, tatapatan ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang panghaharas ng China Coast Guard or CCG sa West Philippine Sea or WPS. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., ang instruction umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pigilan na kumalat o uminit ang tensyon sa West Philippine Sea. Tiniyak din ni Brawner na hindi na ito lalabis o sosobra pa at susundin nila ang rules of engagement. Malinawan niya ang direktiba sa mga sundalo sa mga kailangan ng mga itong gawin sakaling muling maulit ang insidente noong Hunyo 17 na ikinasugat ng 7 Philippine Navy troops kabilang ang isang naputulan ng kanang hinlalaki. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahalagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong lingkod, makalis ang ilang paalala. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Bueno, nagbabalik kita sa ating programang Asia Ora mismo ngayong araw na ito. Happy watching po sa ating taga-subaybay si Doble Dos. Good morning pade. Good morning man tabi sa imo. Si Noel Lorejo, good morning man po Sir Noel. At sa lahat ng tumatangkilik na ating programa, si Ma'am Arcegli po ang ating na-interview kahapon para sa July 20 episode ng Tagumpay sa Buhay. Maraming salamat Ma'am Arcegli po at sa buong personnel ng
IRDF. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy watching man po kay Sir Ian Rinoballes. Basta Rinoballes, serbisyong mabilis. Yan. Happy watching, sir, at sa buong pamunuan ng Sordok. Happy watching man po sa ating magiting na kapitan ng Pamoryan, si Kap Arles Hanaban. Ayan, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala. Happy watching man po kay ang butihing barkada ng LGU Castilla, si Mark Laresa France. Ayan. Si Clark Palan ang butihing barkada. At sa lahat ng tumatangkilik, si Jojo Lascano kasama natin kahapon, at si Papa Buddy Duca kasama rin natin. Si Buddy na Duca pa. Tara, may pasimula ng kaguluhan sa mga media. O ito ang ginugulo ng media. Sabi nga. But anyway, kahapon mga katugang, yaon kita duman sa matapos po ang satuyang ginibong entrevista kay Ma'am Arce Glipo, ang 3-term board member ng probinsya ng Sorsogon, and ngunyan siya po ang very busy sa iyang foundation, ining IRDF, Integrated Rural Development Foundation, which is paghunata ini pipitsugin lang na foundation. Buong Pilipinas pala ini, Luzon, Visayas, Mindanao na po ang kinikater kay ining foundation na ini. And imagine that, iyo lang ini ang nadangog ko or nahiling ko na foundation na nasa 35 years na. 35 years na po. Ayan. 35 years na ang IRDF sa buong Pilipinas. Happy watching man po kay Ma'am Telsa Biolena. Sabi sa kuya, "Hi Rose, good AM dito mi sa Children's Med Center with Apo for therapy." Okay ma'am, I pray for the fast recovery of your Apo. And ingat-ingat po lagi dyan. Salamat po sa pagtangkilik sa ating programa. From Ma'am Telsa Biolena, ang may akdam. Very busy man po ini sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Okay? Maraming salamat po. Si Ma'am Gloriosa Lolo na nanonood po sa atin ngayon from Hong Kong. Salamat po nun ma'am sa walang sawang pagpapadala ng mga stars para po sa ating programa at sa patuloy na operasyon ng Bicol TV Sorsogon. Siring man po kay Sir Ian Rinoballes na hindi nagdalawang isip na mag-sponsor sa atin dito po sa ating Bicol TV. Kasi nga po, lagi ko pong sinasabi, kung wala po kayo, hindi po makakapagpapatuloy ng operasyon ang ating nag-iisang telebisyon sa buong probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Sabi nga po ni Sir Ian, hindi naman kailangan na mayaman ka para makapagtulong ka. Kumbaga, kahit yung barya-barya lang, may tutulong mo yan kung talagang gusto mo. Ang mahirap ka, kung sino yung mga mayaman, talagang skill na skill pang magtulong. Okay, sabi man po ni Ma'am Rose Orchids, Happy 4th of July. Di ba? Independence Day ngayon sa USA because they are celebrating their Independence Day as 4th of July. Petsa 4 po ngayon sa ating pambansang kaibigan, ang United States of America. And happy watching man po sa makamumuyang Dondon Arellano at si Maratana Kagawad Roland Ariola kan Barangay Pangpang. As in, ang satuyang pakikidumamay, condolence po sa pamilya Baldon. Sa pamilya Baldon, condolence po sa pagpanaw ni dating Kapitana Shirley Baldon. Condolence po. And happy watching man po sa mga taga-poblasyon Castilla
Asin happy watching man po sa dating kapitan kang Castilla, si Kapitan Alex Nonong Soto. Nambitan ko naman ang poblasyon. Kasi during the press conference of Mayor Bong Mendoza, ang ano palan kay ni gaano katotoo ining 150 million loan kang Castilla, di man daw digdi kabali ang ano, dahil man daw di kaibahan ang pagtakod sa mga households. Pipe laying lang daw ito. As in, maski sa indaw na lugar, pwede mo bukasan ang pipeline na puno na iniking tubig. Kaya ang pigtatrabaho naman daanin daw niyan is ang pagtakod sa mga harong-harong. And speaking of pagtakod sa mga harong-harong, sabi ko nga ni sa kuyang barkada man na media, na barkada ni Mayor Bong Mendoza, nabako man akong barkada ni Mayor Bong Mendoza, sabi, dyan daw sa poblasyon, matubigo na. Apera da duman sa GK. Dahil ko maaraman, ang GK poblasyon ba is not a part of, of barangay poblasyon. Taduman, dahil man nakasakat ang tubig. Isasakat mo ang tubig sa paagi kang galon. Bako itong tubig mismo ang masakat sa paagi kang tubo. Ha? Paano ang nangyari na ang 150 million loan ayuda ang paglatag sa nakang mga tubo? Pero sa parte kang pagtakod sa mga household, bako na itong kaparte. Sabi nga ni kang amigo tang media na amigo ni Mayor Bong Mendoza, na bako man akong amigo ni Mayor Bong, inuulit ko lang yan bako man talaga akong amigo ni Mayor Bong, tampag hiling sa kuya, bias na media. Kaya nga ni mahiling pa lang ang Bicol TV, garo na allergy na. Ha? Daiman daw kaibahan ang pagtakod sa mga household. Kaya nga ni ngunya nagkakandak ining garo seminar orientation sa mga kada barangay na gustong magpatakod kang tubig. So ibig sabihin kay ni bako ining nakakaagduman sa program of works na inaproban kang bangko na 150 million loan. Pakikorrektabe ako kung nasasala ako, tayo lang ining pagkasabot tada imang kita ping imbitaran duman sa presscon. Ang nagduman sa mga barkada niya na media, it's so happy na bako man kitang barkada, kaya dahil kita nakaduman. Pero base nga ni isa na pag-urulayan ninda duman na tapos na ang pipe laying. Anytime maski bukasan mo yan ng mga tubo na darakulaon, may tubig yan. Ang problema na lang yan, ang pagtakod sa mga harong. So kang sinabi ko nga ni, na duman sa GK, puro na duman may linyada ang kada harong. Natataday na takudan. Ang simbag lang, basta sa poblasyon, may tubig na sa tinampo. May kinaag na gripo sa gilid kang tinampo. Kaya maalog ka duman. Bako itong sa mga harong-harong na inaagihan. Kung mapatakod ka, and nabalitaan ta pa nga na ma-hire ning mga tubero. Ma-hire ning mga tubero. Sa gustong magpa-takod kang tubig. Alagad, ang hapot niya to, bako daw talaga ni kaibahan sa program of works. Kaya nga ni, sabi ni former Cap Alex Nonong Soto, iluwas ang program of work para maaraman. Maging transparent kita. Ha? Mayor or LGU Castilla, maging transparent kita para once and for all, kung bako ining totoo na pigpa para post sa Facebook laban sa imo, Mayor Bong, magkaararaman na. Kung bako ining totoo, at least
maikukorekta yan digdi sa programa ta. Sabi ko nga ni, maski mayor ang pagiling mo sa kuya is bias, pero rest assured, kung ano man po ang impormasyon na ipapaabot mo digdi sa muya, babasahon ko po yan word for word. Babasahon ko yan word for word para in fairness sa imo. Ta, sabi ko nga ni po, hilinga itong press con mo. Sandamakmak na media ang nag-attend duman. Bilang lang sa Guramoy ang nag-post. Bilang man lang sa Guramoy ang nag-video. Taday man nga yung video. Kita man lang sana ang may kapasidad ko ta mag-video, magpalabas ng arukan. Ang problema, dahil man kita na imbitaran ta. Sabi ko nga ni, habo ko sa imo sa utabayas kang media. Oh, so that's all. Kaya para maging fair kita, para maging fair kita, kung either imbitaran mo po ako mayor na interviewon ka, which is habo man daw ko no, sabi ka ano, or magpadala ka na lang po ng statement para mabasa ta po yun one is for all, makorek mo po kung mali ini, kung wara ining katotohanan na pigsasahot sa imo. Kung wala ining katotohanan na pigsasahot sa imo about sa 150 million loan, so himay-himay yun tapo ini mayor. Sabi ko nga ni po, ang Bicol TV, kung sa paghiling mo bias, patunayan mo po ini. Kung iyan na ipapadara mo na statement na ikubasahon, ako na mismong masabi sa imo na talagang bias ako. Pero dahil man po ning kitang na kukuwang impormasyon hali po mismo sa imo, nagre-rely lang kita duman sa media na nag-attender sa pinaapod mong press con. Itong amigo mo na, mga amigo mo na media, amigo ko man, pero ako ang bako mong amigo. Yan. Kaya nga ni, sabi ni former Cap Alex Nonong Soto, iluwas ang program of work para maaraman kung hanggang saan lang talaga ang saklaw kay ni. Kung sa pipelaying lang, that's all. Kung iba naman pong iba namang level ining pagtakod sa mga household, so ipapaliwanag tayo sa tao. Tama, nagluwas nga ni mayor na sabi ipapasalo mo daw ini naman sa private contractor o private company na pag-operate kay ning water system. O di paano nang bayaran ta na 150 million. So arog po kaya kaya nga ni nagkaigbabaga dyan yung mga national media, regional media nagpasiring dyan sa poblasyon. Talagang pinatunayan yan ninda na pinabulos ang gripo. Wala man ki nagtuturo sa mga gripo. So ang kasimbagan mo daw kay ni is pipe laying lang or sa mga sa mga tinampo lang, piglatag ang mga tubo. Bako na duman kaibahan sa program of works ang pagtakod sa mga household. Kaya kung talagang bako ining kaibahan, iluwas na po ang program of works just to clarify the issue and makorekta po kung ano talaga. Okay, yan po ang satuyang sabi nga naging pananaw or sabi ang satuyang pangapudan na sana ini matuldukan na kung hanggang sabi nga natuldukan na baga ang 20 pesos kung saan umabot ito sa Corneto. Ngunyan tuldukan ta naman kung saan nakaabot ining 150 million loan. Aram ko po, Mayor, dahil ka man po mapapress ko ning araw kayo ito kung bako kang preparado sa mga isisimbag sa makaputan sa imo. So this time, ang haputan naman po, gaano katotoo na bako ng saklaw kang satuyang loan na 150 million ang ang pagtakod sa kada harong, okay? Para once and for all mga tugang matulukan ta na po ini. Halos kasi yung nga ng problema talaga na kumbaga
sabi ninda, pag may issue, maluwas. Pero kung bagong dahil katotohanan ng issue, ang mangyayari kaan, patunayan ta na daiki katotohanan. Kasi nga ni, in the part of Castellano, kaya po ang tamang po ini maging transparent sa inda, nga ning ipahiling kung ano na ang kamugtakan, tayo nga niyang sabi tang mayormente na problema kang Castilla ang tubig. So digdi po, kung talagang iyo ini ang magiging basehan niya to, na sinabi mo po Mayor na ano, sinabi mo po na hanggang highway lang ito sa mga gilid kang tinapo itong pipeline. So ipahiling ta po ini sa ano, sa mga constituents niya to. Okay? Ayan po mga tugang, sa tuyang issue ora mismo ngunyan, issue na dapat ora mismo tawaning kapaliwanagan. Sabi ko ni Mayor, dapat ano, after that press con nagpadara ka kuta sa mga istasyon ning ano, press release manungod kayan na mga pahayag mo. Tauto nga ng pig-imbitaran mo ng mga media, pero ito 13 na media from Sorsogon, igwa pa sa luwas. Ang dami. So, yan po, ano, kaya puanta lang po ning maray na kasimbagan. So, ibalik ko pa duman mga tugang an issue sa Matnog. Kan pag duman niya mo kahapon, ano, may bago nga ning project duman ang PPA na expansion kan daungan kang barko. Digdi po, it's so happy na ang expansion ninda sakop kang Barangay Caloocan dyan sa Matnog. Then ang problema ka ini, tuminabot na lang ang project without any consultation. Dahil consultation sa barangay, sa munisipyo, tapirmi ang rason ninda, this is a government project, national project ito, national government project. Kaya whether you like it or not, walang makakasagabal. Wala dapat mag-oppose, wala dapat mag-ulang. It so happen na nagkapira sa mga Fisher Fox niya to ang residente kang Barangay Caloocan. Nagpahayag ning magiging ang nagbahayag ning kaluluwasan na problema kung dagos-dagos na ito na konstruksyon kang expansion kang PPA port. Kung maging dagos-dagos na ang expansion, magiging dakula ining problema. So kaya minaut niya to na magpasiring duman para maaraman ta po ang naging dialogo between the PPA and this concerned citizen. Ikaw nga ni po duman ning kaibahan kita na from the ano, from the kitang ano duman, from the Sorsogon Coalition for Environment Protection. So yaong pinikaswapon duman nagpartisipar or iyon po ang grupo na nagpaabot mismo duman sa national agency na kutaan na i-stop muna ining patrabaho hanggat dahin nagkakasurundo sa kahagadan kan nga residentes kang Barangay Caloocan na numero 1 apektado kan mangyayari na expansion project kang PPA. So yaon po ano, kinuhaan ta po ning pahayag an kada lado kan nagpartisipar duman sa ginibunindang dialogo, pero lang po sa PPA na dahil man po sinda nagtaon ning pahayag, pigrespeto ta po yan, ta sabi ninda they are not the authorized person just to give any information or ano man po na pahayag, bako daw po sindang otorisado, igwa sindang nasa higher position na dapat magtao. So pigrespeto ta po ini alagad
iduluwas na po ngunyan ang ginibunindang dialogo sa mga sa nangyaring Zoom meeting ninda together with ASEC Sarmiento na iyon yung pigdulukan ninda duman sa national. So ano yun po mga tugang, an parte kan entrevista niya to sa mga concerned citizen duman sa Barangay Caloocan, Matnog, Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. Okay, so mga kaibigan, nandito tayo sa Barangay Hall ng Barangay Caloocan dito sa bayan ng Matnog, kung saan makuha natin ang payag ang kapitan ng barangay nito, si Sir Peter Gaton, sa katatapos lang na isinagawang dialogue via Zoom ng management ng PPA po dito sa Matnog. Sir, ano po ang napag-usapan ninyo? So about po sa mga concern ng expansion project ng PPA. So lahat naman ng nakalahok. So pinaabot yung mga concern sa akin. Pinaabot ko din yung concern ko about sa kalagayan din ng consequence ko na malapit sa project. So bali nabanggit ko sa kanila nung kanina yung pag-accept ko nung offer nung KKC Construction dahil dun sa pumapabor yung mga malapit sa bahay dun sa proyekto. Kasi may 3 meters na offer yung construction. So doon nagka dalawang opinion yung mga kabarangay ko, lalong-lalo na doon sa part ng project. So inisip ko yung kalagayan nila. Then dati ako nanguna dito sa 15 meters na hinihingi ko. So nag-raise ako dun sa LGU, nagpasa ako yung konsehal ko, gumawa ng resolution about sa 15 meters. So submit namin sa SB. Then yung SB naman, nagpatawag naman ng meeting. Involved naman yung mga lahat ng agency na concerned about dito sa project. So napag-usapan dun sa SB, kung ano magiging minutes, ipapatransmit dito sa PPA Matnog. Then yung PPA Matnog, siya magpapadala papunta ng DOTR National. So bali ilang days, hindi na-provide pa ng LGU. Nung pinalap ko, so mismo ako, tumulong ako sa pagpa-transmit ng minutes. So, binigyan din ako ng copy. Tapos yung kasama kong barangay captain na si Robert Garalde sa kabilang barangay Tabunan. So, parehas kami nag-receive din ng minutes ng napag-usapan doon ng meeting sa SB. So, after noon, nagpatawag ako ng open forum dito sa barangay. Ito lahat na sinasabi ko, ito po yung binanggit ko kanina kay Asik. Nagpatawag ako ng open forum dito sa barangay. Invite ko yung kabilang barangay captain, tsaka yung consequence, lalo na yung mga mangingisda. Then, PPA, sa pangalan ni Manager Galindis, Aquiles. Aquiles Galindis. Tapos, si Municipal Administrator, si Ubaldo. So, then, yung dalawang representative ng KKC Construction. KKC. Invite ko rin lahat dito. Nangyari po yan dito sa harapan mismo ng barangay ko noong April 10. April 10 po. Bago pa magsimula ang project or ongoing na po? Bali, nagsimula na po sila, pero hindi pa umaabot sa ganyan na nagko-construct na sila. Ay parang yung una, yung pag-dumping ng mga buhangin. Oo, yun. Seaforce naman yun, yung dumping. So, habang nagda-dumping dyan, nagkakaroon kami ng dialogue dito.
About na doon sa pinaglaban namin ng 15 meters, nung magsimula na yung open forum dito, narinig namin sa side ng LGU, narinig ko sa side ng PPA. So, alam ng mga taga rito na yung plano ng proyekto, wala daw silang poder na ma-revise yung plano para maibigay sa amin yung 15 meters. So, ganun din sa LGU. Kaya, yung kasama ko dati na coalition, kasi in-invite ko din yon, may mga member din yung taga dito sa amin. In-invite ko yung Sorsogon Coalition for Environment Protection. So, in-invite ko, nakapag-attend din sila dito. So, after nung of April 26, ongoing yung trabaho ko dyan. So, nabanggit naman dito sa forum ng mga nakaraan, yung mga konsekwente ko, sabi, nahihirapan na kami dahil sa alikabok, and then sa 3 meters, pumapabor sila. So, inisip ko na payag sila dun sa offer ng kontraktor. So, inaccept namin, kasama yung barangay kagawad ko, inaabot ko sa kanya, bumabor din. So, yung 15 meters, naging 3 meters na lang? Yung 3 meters po is kalsada lang yan, papasok doon sa looban ng mga bahay. Pero yung 15 meters, walang nangangako na may bibigay sa amin. PPA, hindi rin mangako na may bibigay sa amin. Ganun, LGU, hindi rin kayo matutulungan. Para saan, sir, talaga yung 15 meters yung 15 meters kasi, sir, yan na po yung solusyon. Solusyon na sa bangka, solusyon na sa drainage na dalawang outlet. Actually, pabor sa amin yon kung may bigay, kasi magiging taguan ng mga bangka na rin yung pagka may kalamidad. Tama. So mas maaliwalas yung pakiramdam namin kung ganun yung mangyayari. Actually, mayroon naman na paraan na ginawa yung mga kasama ko dati na sa koalisyon hanggang nakarating yung sulat nila dun sa kay ASIC. So kaya naganap yung meeting kanina via Zoom. So, napaabot namin lahat ng concern. So, inaccept man ni Undersecretary. So, bali yung pinabot na final na po ng Undersecretary. So, lahat ng concern, pag-uusapan ng PPA tsaka DOTR. So, i-raise niya sa lahat ng pag-meeting. Sa side po ng LGU, sir, may mga nagsasabi na parang nag-hands up dito ang LGU. Especially po ang Office of the Mayor na parang hinayaan na lang nila o hindi na sila nakialam. Ano po ang stand nito ng LGU sa problemang ito? About sa tungkol dyan, sir, di ako makapagbigay ng, siyempre, hindi ko naman hawak yung kuwan. Pero nakita yung concern din sila sa pakiramdam ng mga tao. Kaya lang, sabi nga, hindi naman kayo pwede makapagpabago ng proyekto kung anong plano yan, di ba? Kaya puro doon sa national yung paraan. Kung talagang pwede baguhin yan, doon talaga. Kaya nga, gumawa ng hakbang yung Sorsogon Coalition for Environment Protection. Kahit na nagbukod na ako sa kanila kasi inisip ko din yung concern ng aking mga kabarangay. So, lahat ko sila nirespeto kung ano yung saloobin nila. Kaya para naman sa akin kasi hindi naman sa personal ko to na kung ano yung pakinabang ba, para naman sa lahat. Kaya doon lang ako sa gitna kung ano yung mas nakakaganda at kung mas maganda na maibalik yung 15 meters, talagang sasaya yung tao dito sa dalawang barangay na to. Okay, so Bayasum, nandun yung presensya kanina ni ASIC Sarmiento. So ano po ang naging pinal ninyong usapan? Bali, yung lahat nga ng concern namin, so inaccept naman niya, tapos i-raise din niya sa pagpupulong kung sino man mga agency na lalapitan niya na para mabago or may bigay sa amin yung 15 meters, sana ganun mangyari. May time frame ba kayo nun, sir? Kung hanggang kailan kayo maghihintay ng wala po may binanggit. Okay. Para man po sa mga residente mo ng Barangay Caloocan, more or less po, nasa ilan ang apektado nito? Kung sa apektado, halos lahat ng nandito, yung malapit dito sa lugar na to, din siyempre yung mga
kababayan ko din na nandito sa kabarangay ko na nandito sa likod. Pagdating ng umaga tsaka hapon, diyan din sinapunta. Kaya masama din yung loob nila nung makita nila yung fencing dyan, na mataas. Kasi maski ako, hindi ko rin alam yung plano ng yung proyekto kung saan ilalagay yung fencing. Hindi naman binanggit sa pagpupulong kung saan ba ilalagay yung mga bakod na yan. Kung may pagkukulang man dito, siguro ko, hindi lang isa. Kasi naman, yung sa amin naman, dito sa barangay, kung sa pagsisisiha, may sisisihin, nasa taas, wala dito. Kumbaga, itong project na ito, kasi walang consultation to nangyari. Wala namang nangyaring public hearing or public consultation? Wala po, kasi ako dati na pong kagawad. So nakalagay dito sa communication ng DOTR, calendar year 2022, Sorsogon Roro Terminal Expansion Project. So ako naging barangay captain, ngayon lang eleksyon. Pero nung kagawad ako, wala akong natatandaan, maski yung nakaraang kapitana namin, wala akong natatandaan na nagkaroon ng public consultation about dito sa project. Kaya nagulat kami nung mag-i-implement na. Kaya nag-conduct ako ng patawag, in-invite ko yung contractor. So doon nag-umpisa. Nag-meet kami nila, yung dalawang lupong ko yan, sir. Si architect, tapos si Ilopon. So nagpatawag kami ng, in-invite namin sila. So nagkamayroon kami ng pagpupulong hanggang sa maulit, hanggang sa makarating dun sa taas. Hanggang ngayon. Yun lang po sa akin mabibigay ko ng proposal. Thank you. Itong grupong nakikita ninyo mga kaibigan, sila yung nag-initiate na magkaroon ng dialogue sa PPA na kung saan maraming mga katanungan, maraming mga sinasabi nilang hindi tama sa planong ito ng PPA. Kaya minabuti natin na makuha sila ng pahayag kung ano itong mga nakikita nilang dapat baguhin sa project. Or sabi nga, mga dapat itama at ano ang kanilang mga reklamo. Una po sa lahat, makasama natin si Sir Joby. Ano po ang pahayag ninyo dito? Noong year 2023, nakaraang taon, yes. pinost sa Facebook, nakita ko yung magiging expansion yan, 10 hectares yan. Nakita ko yan. Naalarma kaagad ako doon. Kasi 10 hectares, nakita ko sagad-sagaran yan. Sagad-sagaran. So sabi ko, hindi dapat ito mangyari. Kung mangyari naman ito, dapat may kunting pagbabago. Kasi talagang maapektuhan ng mga tao, lalo mga isda. Kaya yung 2024 nangyari. Bigla lang yan, sabi natin kap, nagtabak. Yung magtanggap, ano yan, tabak na, espasyon na, usap-usapan na. Nagtabak, pinabayaan ko lang. Tapos sinausap ko si Kap. Kumusta? Ano ang plano niyan? Paano ang gagawin? Ano? May pinakita ba? Ganyan. So sinano ko si Kap na pwede pa tayong mag-meeting at makita man lang natin yung plano. Kasi ako medyo naiintindihan ko yan. Kaya nakita ko mismo ang plano, sagad-sagaran yung ginagawa nila. Actually, 0.75 hectare lang yan, walang isang hectare yan. Kaya lang, makikita mo, yung umpisa na yun ng paggawa, bagaman hindi pa 10 hectares yan, talagang sagad-sagaran. Nakikita nyo naman yung ebidensya ngayon. Kaya sabi ko, hindi pwede yan. May dinis pa tayo dito. Actually, noon pa, napag-isipan ko na kung anong solusyon yan. Kaya nga, gumawa ako ng ano dyan, yung drawing. May drawing ako dyan na ginawa para parang maging parang model na kung magkaroon ng expansion. Mag-expansion, na yun ang susundan. Para at least mawala ang reklamo ng mga tao. Ang obito ko ganito. Na magkaroon sila ng expansion, at the same time, magamit namin yung expansion na for benefit sa aming mga isda. Kasi habang nag-expand sila dyan, nagkakaroon kami dito ng shelter sa mga bangka namin. Yun ang ano ko doon. Kaya nga sabi ko, hindi lang yan. Parang ipatiguan pang tao. At the same time, may duties pa. Pag dumidiretso na pakapunta doon sa boulevard na yung boulevard na yan, wala yung cross drainage. Pag umulan dito, sangga ang tubig, direkta ang sa dagat. Kasi immediate flow, mas maganda, di ba? Kasi lahat naman ng tubig papunta sa dagat.
Hindi kami binabaha noon. May mga house binabaha dahil may boulevard. Yung boulevard na yan ginawa. Wala yung cross drainage. Pag umulan, ang tibado dyan, ang tubig, papunta dun sa Sabang, yung lang sa doon. Isa lang. Ang layo. Galing naman dun sa dagat, oo, layo pa lalabayin. Kung nandito ang mataas na ano yan, elevation, punto ang ibang tubig doon, papunta naman doon sa palayan ng iba. So papunta yun doon, papunta sa inland, sa madaling salita. Imbis na papunta sa dagat, punta pa sa loob. So, delikado yun pag malakas ang ulan. Ngayon, ang purpose ko nung 15 meters na yan, pagdating ng araw, pwede yan bigyan ng cross drainage para hindi lumala yung baha. Kahit gaano kalakas. At least, immediate yung labasan ng tubig papunta dun sa dagat na 15 meters. Kaya hindi yan babahain. Kasi, ano yan, konektado yan ng dagat. Hindi katulad dun sa looban, di ba? Na pag umulan dun sa looban, sa may sapa, pag bulumang tubig dun, bigla din ang taas ng tubig. Delikado sa mga isda, sa mga bangka. 3 bilis na ano yung makina ko doon. Kasi doon ko nilagay. Nandito yung bahay ko, medyo malayo. Umulan ng gabi. Nakita ko, bumula sa baha. Inato ko naman, sinusunod ko naman. So, parang mahirap, di ba? Sa mga isda. Yan, pag binigay na 15 meters, kahit may bagyo, pwede namin ilagay yung bangka dyan. Kasi ang alon, sasagay na ng expansion nila. Wala naman dito malakas na ulan. Laging galing doon sa may kalawakan ng dagat. So safe na yun. Kung gusto mo lang alisin ng makina, alisin mo kasi pag mapuno na ng ulan. Pero hindi yan mapupuno ng baha. Kasi hindi yan tataas ang tubig doon kasi directly din mo sa dagat. Hindi mo mababa ang dagat. Ang mababahala kasi ulan. So yun ang ng 15 meters na yan. Kaya noong po na pag-isipan pa yan, nung makita ko 2022, yung master plan na ginawa, sabi ko, basta lang gagawin ganyan? Na parang hindi man lang tinignan kung may tao dito nakatira. Sabi ko, sino kaya ang architect yan? Ako, architect ako. Sino kaya hindi nag-consider ng sitwasyon dito? Gagawa yan. Halimbawa, gagawa kami ng cross drainage. Pagdating ng araw, ang lupa namin ito mababang elevation. Hindi mo naman biglang mapapatas ang elevation ng mga bahay. Naman mahihirap. O, paano yan? Pag ulan, mataas ang boulevard, papunta ang tubig, makakabili. Oo. Yun yung ano ko doon. Ngayon, yung 15 meters na yan, drainage, paliguan pa ng dagat, at the same time, kahit maglakad-lakad ka dyan, makakaramdam ka ng freshness, di ba? Kasi may dagat ka nakikita eh. Yan, hindi yan gaano lalabo kasi pag nag-high tide, papasok ang tubig yan, yung Agosto, babalik yan. So, nasa tao na lang, ang maintenance, kahit pa paano, na maging disiplinado. Gano'n na lang. Bali, ang mga residente na lang. Siguro, in the future, pag-usapan na lang ng mga tao na huwag kayo basta magtapon ng basura, ganyan. Pero sigurado ako, hindi yan magiging malabo. Kasi ang tubig dito active sa amin. Malakas ang pasok ng tubig. Labas-pasok. Oo, malakas. Yan ang ko yan, idea. Siyempre, hindi nila alam yan, yung buwan ng to. Hindi nila alam yan. Ako alam ko yan kasi dito ako nakatira. Mangingisda ako. Kaya sabi ni Kap, walang nangyaring public consultation. Wala. Ngayon, yung huli namin pag-uusap dito, malabo yun. Paikot-ikot lang kami. Yung huli, na naka-attend ako. Actually, siya nga, sabi niya, hindi niya alam, di ba? Hindi na ako kasama doon. Kasi kung kasama ako doon, maano ko yung gagawin nila, alam ko. Actually, yung ginagawa nila, verbal pa lang, alam ko na mangyayari. Katulad ng 3 meters na hiningi, alam ko, dahil doon na palalabas yung release nila. Ibig sabihin nauna yung plano bago yung yung consultation. Oo. Sa madaling salita, inuna yung plano bago yung consultation. Oo. Construction na, walang consultation. Walang consultation. So, ibig sabihin, kami na mismo ang nag-request. Ikaw po, Sir Augusto, ano po ang naging concern mo dito? Bakit nakasama ka sa grupong ito? So, yung naging concern ko, idudugtong ko na lang sa kay architect So, ang concern ko dito, yung pagkakaroon ng floods, pag malakas talagang alon, and then ang baha, dito talaga ang buhos ng bulan. And then, halimbawa, dahil mababa din sa lugar na yun, pag napuno yun, kasi may outlet yung papunta, pero maliit lang. So, ibig sabihin, pag napuno yun, dito talaga, buhos dito ang ulan. Kung tatandaan mo na nagkaroon ng bagyo ng malakas, imaginein mo, sa lakas ng bagyo nito, isang 2x2 na kukulambir, tagos sa katawan ng kukulambir. Ang puno ng nyug, tagos yan. Imagine mo yan kung gaano kalakas ang mga hagin dito.
So may tendency kasi, pag halimbawa yung na-close yun, bigyan kami ng sinasabi na culvert na yun, kung gaano man kalaki yun, lalo na, imagine mo, ang haba niyan. Yung haba niyan, itong yan, mahaba yan. Ang takbo ng niyan, kasi ang agos dito, mayroon mayroon mga sumasama na buhangin, ay dir mga mga puno na nabali ng hangin sa mga kahoy. Hindi mo maiwasan yan. Kung mayroon yan, papasok yan. Ang mangyayari niyan, halimbawa pagkakaroon yan ng stagnant, magbabara yan. So ngayon, nakikita ko, yung pinsing nasa labas. So yung gagawin nila nasa loob. Ang tanong, sino ba ang magkakaroon din ng maintenance? Kung barangay, hindi naman dahil nasa loob, bawal pumasok sa kanila. Opo. So kung yung 15 meters na yun, na hinihingi namin, ibibigay nila, walang problema sila. Wala silang gagawin, kundi barangay na mismo ang magkakaroon ng usapin. Kung ano man ang mga problema dyan, magkakaroon ba ng dumi o pag-usapan ng barangay yan. Kami na mismo ang mag-maintain doon. Sa Sa area na yun. Area na yun, opo. Kung ano ang pinakamaganda, yun ang gagawin namin. So sa barangay, lalo na, nakikita namin, maganda naman ang aksyon ng barangay namin, barangay captain namin dito, nakikita sa aming mga residente, nakikita namin kung paano siya makisalamuha sa amin, So okay naman yun. Kaya, walang mahirap. Once na ganun, ibigay nila yung 15 meters na yun, walang problema sa amin. Hindi kami, sa amin, hindi kami against doon sa proyekto na yun na expansion nila para sa kasi kung titignan maganda rin yun dahil mapapaganda yung mukha ng Matnog. So yun lang ang hinihiling namin. So go. Sa paggawa nito dapat nakukonsidera din yung mga tao na nandiyan na dapat isipin din nila yung magiging impact nito sa mga mangingisda, tatamaan ba yung kabuhayan nila, may dulot ba itong dislokasyon sa kanila. So iyon yung nais namin kasi dito naman sa Matnog, nung makita namin yan, nagkausap-usap kami nila Tata Augusto kasi dati na din naman kami magkakasama na ikwento nila ito sa amin. Kaya nung malaman namin, nag-coordinate kami kay Kapitan kasi wala ngang initiative yung government na magtatawag ng yung LGU dito ng consultation. Kasi alam naman namin na dapat sa mga ganitong project may konsultahan para nga maiwasan na ginagawa na tapos makakasira pala ito dito, may epekto dito sa kabuhayan ng mangingisda, maapektuhan sila. Kung may konsultasyon silang nakondukta, di sana hindi mangyayari. Ngayon, wala na kaming magawa kasi nagsisimula na, pero nung magkaroon ng konsultahan naman dito, ang nangyari, may tayo noong Kapitan, di ba, na habang idinudulog itong usapin na ito, pansamantala, ibabakante yung sinasabi ni architect na 15 meters. Na hindi muna yung gagalawin para mapag-usapan muna, maiayos. Kasi may plano naman kami na magpatulong at idudulog namin ito sa nasyonal. Kasi nagdesisyon kami na pumunta sa nasyonal dahil malinaw naman dun sa dialogue ngayon na yung sabi ng LGU, wala silang magagawa kasi national project ito, wala kaming karapatan na pigilan. Yung PPA, ganun din yung sinabi. Hindi namin ito pwedeng baguhin dahil national project ito, wala kaming magagawa. So, kaya nagkaisa kami na pagtulong-tulungan, kaya napunta sa national yung usapin. So, yung pinapauna dito, dapat nakukonsulta talaga yung mga tao para nakukonsidera din yung nila, pangangailangan na mapag-uusapan. Idagdag ko dito kay ma'am. Pagdating doon sa kay ako aktual na doon, sabi nila hindi nakakarating ang mga report nila ron. Maling-mali ang mga impormasyon nakakarating sa kanila. Bakit? Sabi ni Isik, walang problema, puro positive. Sabi ni Asik, walang problema, yung hinihingi nyo, binigay na yun. Dinagdagan pa ng 3 meters na yun. Okay.
Sabi ko, di siyempre pinabulaanan ko kasi actual na nandito ako. Sabi ko, lahat kasinungalingan yan na sinasabi nila. Kaya automatic, siguro natapos ang meeting namin doon, siguro mga pastin siguro ang tanghali and then tinawagan ni Yusek dito si yung port manager, and then alas 5 yata ng hapon, 5 PM relieve siya, kaya bago na ngayon yun. So yan mga kaibigan, ang ating exclusive interview doon sa mga concerned citizen na apektado ng expansion project ng PPA dyan sa Matnog, kung saan ang kahilingan ng mga mamamayan na sa barangay dyan, sa barangay Caloocan dyan sa Matnog, Sorsogon, maibigay sa kanila yung hinihingi nilang 15 meters na kumbaga taguan ng mga sasakyang dagat, itong mga maliliit na bangka in kaso merong masamang panahon. At saka yun nga ang sinasabi ng ating mga nakausap doon na yun daw ay national project. Kumbaga itong talagang ganito na lang ang kalakaran sa gobyerno na pag national project, hindi may, kasi may mga nakalagay dyan, national project, do not delay, ganyan, or DPWH project, do not delay, na maski nga ni daing isinagi mong consultation ang siste wala lang, dahil dapat mag-ulang, dahil dapat pa man na mangyaring dialogo, dahil lang sa na yan kumbaga binaba na dyan, tapos na ang plano, for implementation na lang. So sana po mangyari man ng mga kahagadan kansa to yung different agencies nagtabang-tabang na dyan nganing ang kahagadan man lang kasi 15 meters lang naman nataguan ka mga saraday na bangka in kaso may maraot na panahon. And saro pa anong bagyan kaginawahan man kan mga residente dyan na paghapon or pag early morning makalakaw-lakaw sinda dyan na may magayon na paros kang hangin sindang malalanghap. Okay, antabayan po kasi may mga pagdududa na kesyo ang kapitan daw kuno nabayadan, which is inimbag man po ini na barangay Captain Gaton kang barangay Caloocan. Pinabulaanan ini na dahil man siya paman na nakuha dyan. And then also yaon man po may pagdududa man sa munisipyo na kesyong apod keto naareglo na ang LGU or si Mayor Catleyaso sa usapin na yan. Kaya mga tugang next week na ako po ang admin kang LGU Matnog, si Matnog Administrator, Matnog Municipal Administrator Ubaldo and Ubaldo, na next week matao siya ng pahayag tungkol sa bagay na yan. Tapos sinabi niya 100% dahil pong negosasyon na nangyari sa inda between the contractor or between the PPA. Kaya lang naninindugan sinda na that is a national project. Bakit makasuhan pa ang mayor kung si mayor mismo ang magpapundo kay ni. Kaya siyempre hahanapon ninda kung ano talaga ang maray kay ni. But nagsabi man po si Admin Ubaldo na during the public consultation, yaon siya. Pero but they are not allowed, or sabi nga ni sumabi ni habang diretso habang ginigibang usapin pundungon ang trabaho, because according to them that is national project. Yung nga ini ang talagang papanindugan ta national project, dahil ba talaga ni pwede ulangon sa may mga aram dyan sa batas, pwede po kung mag-comment sa usapin na ini. Okay, happy watching po kay Sir Ian ML Yona. Good morning Bicol TV, good morning Mantabi sir, and happy watching man daw po from Mayor Bong Mendoza. Si Domingo Jojo Macas Ibanez watching from Davao.
del Sur. Salamat po sir, maski nasa Davao ka, nakaabot pa po digdi ang sa imong pagbati sa tuya. Si Raymart Luberia, kung walang public consultation, meron bang ECC yan? Yan din po ang kahaputan ta, pero sabi nga po ni Ma'am Mary Jane, they are not after the ECC kasi sa mga environmentalist yan or sa iba pang grupo, ang pighagad lang ninda itong kahagadan kang barangay Caloocan na very important na makaigwasinda ng 15 meters radius from the expansion project of the PPA. Dahil nga isa sinda ang magiging kawawa duman ining barangay na ini pag nagkaigwaning asir sa pag-uuran, dahil man pong luwasan ng tubig ini, nahiling ta duman sa coastal road, wara ining luwasan, harayuon ang luwasan kang tubig. Kasiguro sa pagikay ni magkakaigwa pa inining maray na daluyan kang tubig. Okay, abangan po yan sa next week, either Monday or Tuesday, ang kasimbagan po kang LGU Matnog headed by Mayor Catleyaso, or kung bako po ang Municipal Administrator na si Ubaldo N. Ubaldo, or kilala sa apod na si Kagnoy. Maray na pagkaldo po sa Indogabos, sa ngaran kan Building Staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa indong lingkod. Magbabalik po sa aga, same time, same place, different program, legal at iba pa with Attorney Jonathan Balintong. Maray na aldo po, asin Diyos mabalos sa Indogabos. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.